Magandang araw mga ka-agripreneur. Ito po muli si Terry Castillo na magbabahagi sa inyo ng ilang mga kaalaman at mga tips para po sa ikaunlad ng ating pagsasaka. Narito po tayo sa gilid ng aming bahay, kung saan makikita natin itong aking mga tanim ng mga gulay. Ito po ay binubuo lamang halos ng 18 square meter, kung saan ay minamaximize natin ang gamit ng lupa. Wala tayong sinasayang space. So makikita natin meron tayo pula ditong sili, may mga talong, nasa pagitan ay merong lettuce, may kamatis, nasa pagitan ay merong nakatanim ng mga pechay, meron din tayong ditong pula ng talong. Ayan, makikita natin ang ating mga tanim na nandito lamang po sa gilid ng aming bahay. May mga pula ditong sili, meron ditong nakatanim na kalamansi. So ang purpose ng ganitong sistema ng farming is namamaximize na natin yung gamit ng lupa. At the same time, kapag tayo nagdilig, lahat ng halaman ay nadidiligan natin. Kasama na yung pula, kasama na yung kamatis, kasama yung talong, kasama yung pechay, kasama yung lettuce. So hindi naman sila nagkakaroon ng agawan kasi nasisikatan, mapapasin nyo na sila naman lahat ay nasisikatan ng araw. So mapapasin nyo na maganda yung ating mga tanim, so mabiberde. Bago po ito tinaniman, ito po ay nilagyan natin ng maraming organic materials, kung saan naririyan sa mga gilid na ito. Dito nakabaon yung ipot ng manok, na ito yung ipot ng manok. Then ang kada puno lagi nating nilalagyan from time to time ng mga organic materials tulad ng mga nabulok na dayami, mga nabulok na mga kahoy, carbonized rice hull, organic fertilizer, vermicast, meron din yan. So talagang ginamitan natin ito ng napakadadaming organic fertilizer, organic materials, na ang ginawa natin is pinataba natin yung soil na siya namang nagpapataba dito sa ating mga tanim na kamatis at mga talong na yan. Makikita nga po natin, maximize ang gamit ng ating space ng lupa. Kung kanina ay sa gilid ng bahay, ngayon po naman ay tayo nasa sa tabi ng daan sa labas ng aming bahay, sa gilid ng kalsada. So yan, may mga tanim din po ako ditong talong, pechay, kamatis. Ayan. So ganun din ang sistema na ginawa natin, katulad din ang ginawa natin sa gilid ng bahay, kung saan naroon yung mga organic materials na inilalagay natin, tulad ng mga compost na galing sa mga dumi ng vermicast, ng mga nabubulok na mga kahoy o mga pinagtaba, mga kusot, carbonized rice hull, organic fertilizer. So yan, nakikita po natin. So siya po ay nakatanim lang sa gilid ng bahay. Meron din po tayong papaya, meron din po tayong mga puno na naririto. So siya po ay sa ganitong oras po na magtatanghali na o alas 10 ng umaga, ay hindi pa siya totally nasisikatan ng araw. So maya maya ay makikita natin ito, mapapasin natin ito po ay masisikatan na ng araw. So ang ating pong mga tanim ay nakakakuha pa rin na ng sunlight na mga simula 11 o'clock hanggang 5 o'clock PM. So may 4 o 5 oras na photosynthetic activity na nagaganap sa ating mga tanim na gulay.